Ang Lunes nyo. Oo. Lalagay ko na rito para malapit. Yung mga may-ari ng mic, 20-20 lang. Anyway, well, una, maraming salamat sa inyo sa oras na ibinigay nyo sa amin and sa tulong na binibigay nyo sa amin by, attending our press briefing from time to time because you help us informing the general population. Kaya thank you very much to our friends in the media and the bloggers who are here. But now, today, with regard to our policy, programs, and aspiration, as we promised, Vice Mayor Chichi Atienza and I, to the people of Manila, that we will not stop every single day in our own little way to clean up the city inch by inch, maging maaliwalas, maalis ang kadugyutan sa Maynila. Kaalinsabay nito ay yung pagbibigay ng kapanatagan sa mga naninirahan sa Maynila, namumuhay sa Maynila at dumadako sa Maynila with regard to the peace and order situation of the city. Again, this is now a testament to our statement that those who will commit, and I hope not, criminal activities in the city of Manila, beware. No matter how long, no matter how far you are, the Manila Police District is directed by yours truly to go after those who committed crimes, and as if baka yung iba na mga tulongges, baka pinagtatawanan pa yung Manila Police District. Iba na po ulit ang Manila Police District ngayon. We'll go after you. Today, Chichi, the Vice Mayor Chichi and I will present to you particular individuals. Here, andito sila lahat. Pagtabi-tabihin nyo ngayon. Ayan. Pasensya na kayo. Baka lang may confusion sa inyo, no? With due respect to other agencies, pinalalagyan ko lang ng tabing yung mukha nila dahil ito yung mga suspect. Pero noong nakaraang linggo, yun naman ay surrender. Ibig sabihin, inako na nila yung kasalanan. And I'm happy and I'm praying for the soul of Mr. Cabrera because of the effort of the Manila Police District and Councilor Awi Sia and Barangay Chairman Junicio and the family of the suspect. After so many months, natagpuan na po yung bangkay. At sana magkaroon na ng kapayapaan ng kanyang kaluluwa at makamit ng pamilya Cabrera yung hustisya. Now, to those victims of other crimes, ito po, unti-unti po, pipilitin natin. Una, kung maalala ninyo, itong si Teresita Clarin E. Ramirez, top 5 most wanted for reckless imprudence resulting in homicide and illegal practice of medicine, station level, top 5. Sabihin, kung naano po ninyo, siya po yung nagtuli at lulungkot tayo. Pero para sa kaalaman ng ating mga kababayan, andito na po siya. Sa si Teresita. Ito po siya.
sagutin mo na lang sa mata ng batas, ha? Sa, I hope maging takdang aral sa iyan, Nay. Naiintindihan kita. Kaya lang, ito yung pamilya na. Ikaw yung mother. Kayo nang bahala. O basta ito'y arestado na. Kung gusto nyo makamit ng hustisya, nasa sa inyo na po yun. Anong pangalan mo? Maridol? Marjorie. Well, mabigat talaga. At, we have to move on. And we face the consequences of our actions. At hayaan na lang natin ang husgado magsabi kung sino may sala at mapatunayang yung mga nagkasala kung talaga ba'y nagkasala sila sa batas. Nakakalungkot, siyempre, alam mo, katulad dito, senior citizen, mahal na mahal ko yung mga yan. But what can we do? Please, sana maging takdang aral yan sa iba, no? I feel bad also for the victim, to the family. Okay? Next, Jonas Bayubay E. Rosales. Top 6 most wanted for frustrated murder, district level. Saan si Jonas? Ito po siya. Jonas, wanted ka pala eh. Na-arresto yan nung nakaraang linggo. Taga-Coral. Taga-Coral ka ba? Sa ating rin? Ito the victim. Ito po siya. Ihahatid natin sila sa husgado. Sige. Sunod, Eddie Boy Sabiliano Coderes. Top 3 most wanted, district level. And top 1 most wanted, station level. Charged with qualified rape, 2 counts, and act of lasciviousness. Ito po siya. Sige. Ito po naman po, magandang istorya ito. Ito, another example, like the one that the Manila Police District DPI-OU did last week about an 18-year case. Ito, mas matindi. I think this is 30 plus years. No? 30 plus years. And I'll give you some details of it. No? Yung ibang kasama niya, suspect, na maalam na sa tagal ng panahon. In fact, tumanda na nga siya sa tagal din ng panahon. Suspect, 63 years old. Siya ay taga Pulu, Pandan, Negros Occidental. Nakatira sa Cavite.
charged with murder. At ang kanyang arrest based on alias warrant of arrest for criminal charge 796 issued by Bago City RTC 62 with acting presiding judge Amsel L. Mercader on July 18, 2024. No bail recommended. Kailan nangyari? Asan na ito? Si Rodante. Ito. Halika tayo. Kailan ba yung nangyari yung insidente? 33 years ago? 1990. 1990. 35 years ago. Wala kami magagawa tayo kundi talagang ipatupad namin. I'm now giving a directive to Samonte and the team, the Manila Police District, na dalhin to kay Judge sa Bacolod. Ibabiyahin niya to sa Bacolod, ano? Ito turn over yan. Yung ibang mga kasama mo, wala na. Ang tagal 35 years. Sa kapatid mo. Magkamukha raw kayo. Pero yung kapatid ko Yung kapatid mo, supposed to be may kasalanan. Ganito po tay, hindi naman po ako husgado. At least, kung yan ang paliwanag mo, hayaan ko si Judge ang magdesisyon. But for the meantime, you are properly identified. Your name is in the warrant of arrest. Hayaan namin ang husgado sa Bacolod. Ilonggo ka? Kababayan mo pa ang tatay ko. Tagantigi tatay ko. San Jose. Sige. I-ano nyo to Ibiyahe ka agad. Huwag nyo nang patagalin. Ibiyahe ka agad sa aeroplano nyo na yan. Nakasakay ka na ba ng aeroplano? Gagawin natin dalawa na. Teka lang, ito pang may isa pa tayo. Ito yung marami akong text na nakuha sa inyo kahapon. Tinatanong ako ng media, ano ba nangyari doon sa isang chairman na nagpaputok? Alam mo, gusto ko naman, sinabi ko doon sa mga pulis natin, kailangan harapin ni chairman yung taong bayan. Nagtatanong mga taong bayan, hayaan natin siya makapagpaliwanag ng kaunti. But for the meantime, immediately, I just want to put this on record. Immediately after the incident, the leadership of Precinct 1, o Presinto 1, took action on it and arrested Barangay Chairman Rodelio U. E. Castro. Ngayon, siya naman din, para lang sa kaalaman niya, tanungin niyo na rin siya mamaya, kung meron kayong gustong isyete, bahala na kayo. Basta ang importante sa amin, nagpaputok, alarm scandal, o illegal discharge of firearms, in a situation which we don't know because we are not participants of it. But there is a discharge of firearms. Whether it is legal or illegal, it is not up for me. But to secure the general population, the presumption is may ginawang mali. Kaya, the Presinto 1 at ang SMART, yun. Gusto ko lang, kasi tinatanong niyo ako kahapon, marami nag-text sa akin dito. I will not mention na lang kung ano nangyari. Inaresto agad ng siyudad ng Maynila through MPD. Chairman, Chairman, wala ka naman baril dyan. Good morning. Okay lang po, Mayor, na tanggalin po natin face mask. Gusto raw ni Chairman tanggalin yung face mask niya. Okay tayo. Sige, Chairman. Good for you. I'm happy for you. I don't want to...
ikaw ang nasa sa'yo yan. O ngayon, yung mga tanong nyo sa akin kahapon na hindi ko naman masasagot, basta ang trabaho ko, may nag-discharge. The presumption is illegal. Now, to find the truth or not, it is up for the judge because cases were filed against already kay chairman. No? Pero proseso na siya. Pero may paliliwanag naman siya. Ikaw nang bahala. Chairman. Hindi na, ito na. Yan. Sino na? Si chairman muna, hayaan natin siya. Ha? Ito na yung pagkakataon mo ma-address ang publiko. Okay. Unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa ating nabutihing Mayor Isko Moreno, at sa ating napakaganda talaga nadapita, no? Yung ating Vice Mayor Chisco. At sa inyo po, magandang umaga po sa ating lahat, no? Lalong-lalo na nandirito at saka doon po sa mga manonood. So ipaliwanag ko lang po yung nangyari pong insidente ng nakaraang Sabado, kung saan tuwing Sabado po, sa Monday po, ay nagkakaroon po kami ng clean-up drive. At dahil po may kautusan yung ating mahal na mayor ng Luzon ng Maynila na mag-conduct ng clearing operation, mag-conduct ng yung mga obstruction sa ating lugar, especially sa aming barangay. So isinabay na po namin sa clean-up drive yung pag-aalis po ng mga obstruction. So alas 8 po ng umaga, nagsimula po kami sa aming barangay. So nagbigay po muna ako ng briefing sa aking mga tauhan, sa Agawad, sa Tanod, kasama yung XO, at yung kasama rin po namin, yung aming mga street sweeper. So lahat po kami ay in uniform. So naka-uniform po kami. No? So una po naming binaybay yung kalsada po ng Mata. So kung familiar po kayo doon. So Mata. So lahat naman po ng aming presidente doon sa Mata ay immediately nag-comply. Yung iba po, parating pa lang po kami, yung kanilang pong obstruction, like yung mga tolda, yung lamesa, ay kanila lang pong inaalis. So smooth po yung aming nagawa doon sa Mata Street. And then, dumiretso po kami sa may Mayna. So sa Mayna, ganun din po, lahat po ng obstruction, aming sinisita. At yung mga naka-obstruct ng mga gamit, like lamesa, tinatanong po namin yung may-ari kung aalisin nila o kami na lang ang mag-aalis. Yung iba naman, nakikiusap sa amin na, sige, Jake, kunin nyo na. Kaya doon sa aming clearing, meron po kaming dalang karipon. Yung postcard po. So lahat po yun, tinatanggal namin, pati po yung mga halaman na naka-obstruct doon sa daanan. So smooth po, napakaganda. Hanggang sa nakarating po kami sa Lacson Street, medyo malaking kalsada, kung saan, pagdating din po namin doon, very cooperative, yung aming mga residente, yung mga tolda, yung kanilang mga harang, lamesa, maging yung kanilang pong gamit na motorsiklo, ay kanila pong ginigilid. So very cooperative yung aming residente along Lacson Street. Then, dumiretso po kami ng Pacheco, ganun din po, dumating kami, maayos na po, at talagang siguro po dahil sa may kautusan yung ating butihing mayor, at nandoon din kami, no, sa barangay. So, sumunod po. So, hanggang sa nakarating po kami sa kalsada ng Osmeña, ganun din po. So, lahat, halos pagdating nga namin, medyo konti na lamang po yung aming nasisita. No? So, talagang sumusunod yung aming mga residente along Osmeña. Then, pagdating po doon sa may Albatros Street, bumalik na po kami sa aming barangay. No? So, para naman po makainom ng tubig yung aming mga kasama. Tapos, sa payang naming almusal, pabili lang po ako ng pandesal. So, pinag-almusal ko po yung aking mga kasama. Then, after po noon, in a minute, lumabas po ulit kami at pumunta naman po kami sa gawing likuran ng aming barangay. Yung po yung Amethyst Street. Doon po sa Amethyst Street, una pong dadaanan namin, makikita na madadaanan namin, no, yung Opal Street.
So doon sa Opal Street, so lahat ng mga lona, pinagtatanggal namin. Kasi po, Mayor, yung aming pong barangay, mga iskinita, karsada, ay tinalagyan ko po kagad ng street light. Sa akin po, meron po kasi akong prevention, no, to crime. Basta maliwanag ang lugar, mayroong prevention. So, pinagtatanggal ko po yung mga lona, yung mga tolda, pero, as I said, kinakausap po namin yung aming mga residente. At pinapaliwanag po sa kanila kung bakit. Ha? Then, nung matapos po kami sa Opal, balik po kami sa Amethyst Street, nagpatuloy po kami, hanggang sa nakarating po kami, doon sa tapat po ng bahay, babanggitin ko na lang po yung apelido ng mga Valdez sa aming lugar. So, alam ko kung sino man po dito yung mga nakakanood o alam ko kilala yung pamilya Valdez. So, pagpasok pa lang namin doon sa tapat nila, meron kagad, I think, siguro pwede kong sabihin, may konting resistance, kagad yung tatay, yung Ben Valdez, na kinausap ko naman siya na, tay, alisin na namin yung tolda ninyo. At ang sagot niya sa akin, bakit kami nalang lagi ang pinag-iinitan ninyo? Actually, kung mapupunta kayo doon sa iskinita ng Amethyst Street, yung pong tapat ng bahay nila, yung pong iskinita, nilagyan po nila ng lona. Talagang binubungan nila. As in, yung lona, yung iskinita. Kasi nga, nandoon yung kanilang mga piso wifi na nasa labas din po. No? Ako po, meron po akong business. May negosyo po ako. Pagdating po sa mga nagninegosyo namin mga residente, malambot po yung aming puso. Pagdating po. Kaya lang, sabi ko nga, meron tayong sinusunod pa rin. No, na patakaran. Kaya kailangan din po tayong sumunod. No? So, ganun po, yung pag-uusap namin ng tatay, yung Ben Ramos, na bakit lagi nyo lang kami pinag-iinitan? Tapos, tinanggal niya yung street light namin dito. Ang paliwanag ko sa kanya, tay, yung pong street light dito ay nagdiyab. Doon po sa tapat ninyo, nagdiyab po. Nasunog po yung wire. Kaya pinatanggal ko po. At hindi ko na po alam kung bakit po nagdiyaw yung street light, yung wiring po. Ang style po ng aming street light sa mga iskinita, 2 linya po ng wire parallel, and then bawat may saklog yung ilaw. No? So nagdiyaw po yung wiring na po na yun. Kaya pinatanggal ko po. Kaya pinaliwanag ko naman po sa kanya. At nandoon po yung misis ni Ben, at nandoon po yung anak niya na si Hazel, yung nag-upload po ng video. At yung mismong Hazel po na yon, ang nagsabi na, sige, tanggalin nyo na. Ganun po. Kaya, ako po, tinutusan ko na po yung aking mga kasama, yung aking mga tanod, may dala rin po kaming hagdan, pinatanggal ko na po. So, wala naman pong resistance na nangyari doon, wala naman pong kaguluhan, kaya ako po, ay nagpatuloy doon sa Amethyst Street. Kinausap ko na po yung mga residente namin na mga susunod na merong obstruction. No? Katulad po nung natapat ako sa bahay ni Paginto, meron siyang isang lamesa, kinausap ko, sabi ko, anong gagawin natin dito sa lamesa mo? Naka-obstruct. Sabi niya sa akin, Chairman, kunin nyo na lang po, hindi ko nagagamitin yan. Okay, sige. Maya-maya po, medyo malayo na po ako ng konti doon sa mga Valdez, sa bahay. Tinawag po ako ng isang kagawad. I think si Kagawad Bayan. Kasi hindi ko naman nakita yung pagtawag niya sa akin. Hindi ko narinig. Ang nakarinig yung isa namin residente na sabi, tinatawag ka ni Kagawad. So, bumalik po ako doon sa pinanggalingan ko doon sa mga Valdez. Then pagdating po doon, antimano, pagdating ko, yung aking tanod na driver ko rin po, tumakbo sa likuran ko. Tumakbo. Sinusubid na po nung mag-ama. At ang ginawa ko po, hinarangan ko po. Umawat po ako. At ang naitulak ko po ay yung isa kong tanod na may hawak ng hagdan. Naitulak ko po yun papunta doon kay Alvin. So para maintindihan nyo lang po, no? Ang itsura po ng Alvin,
Ang trabaho niya po ay bouncer. Malaking tao po siya. Malaki po. At kasama niya po yung tatay niya na pag-awat ko po, kasama na po akong minura. At hinablot po ako nung Alvin. At hindi ko po napansin, nung nasa presinto po ako, na kalmot niya po ako. No, doon sa paghawak ko, pagtulak ko doon sa aking tanod, para itulak yung talon ko papunta sa kanila. Hinablot niya po ako, at ang sinasabi niya, Piti, lagi na lang kami ang pinag-iinitan ninyo. Lagi na lang. Tapos, diretso siya, sinusugod niya, ako na, hindi na yung talon ko na nasa likuran ko. So, ito po yung buong kwento, no? Para po sa kaalaman po ng lahat. Ang ginawa ko po at that time, dahil po ang pagitan namin ay isang layo lamang po, ang ginawa ko po, may dala po akong firearms na lisensyado with permit to carry o PTC-4. No? So, ang ginawa ko po, binunod ko po yung aking firearms at hindi po yung firearms po, hindi po nakakasama. Unload po siya, hindi po nakaload. Pero dahil po, ang bilis ng pangyayari, sinugod ako, ang ginawa ko, doon mismo, sa lugar na yon, doon ko kinasa. At mabilis ang pangyayari, segundo, pinuto ko agad sa lapag. Para, ang nasa isip ko po na Mayor Ed, umatras sila, mag-ama. Pero sa isang putok, hindi po. Hindi ko alam kung ano nasa isip nila na, hindi kami tutuluyan ito. Kaya, mabilis po, isang putok, then, sugod, putok ulit ako ng isa, sa lapag, puro lapag po. Puro lapag. Wala po akong tinutukan, wala po. Puro lapag. Nakatatlong putok po ako, puro lapag. At para po sa kalaman ng lahat, ang ginagamit ko pong bala ay yung hollow point. Alam niyo po, isa sa karakteristik ng hollow point, yung pag tumama sa isang matigas na bagay, hindi po ito basta-basta tumatalsik. Kumakapit po ito. So, isa po yan sa karakteristik. So, doon lang po ako. At pagkatapos po ng 3 putok na yon, patuloy po yung kanilang pagsugod. At meron po akong isang residente, Mayor, babae po. Hindi ko maano yung mukha niya. Sobrang nervous niya na hindi ko alam kung umiiyak. Chairman, natak ako sa damit. Chairman, din tayo. Kukuyugin ka ng mga yan. Kukuyugin ka, hinatak po ako. Hanggang sa makarating po kami sa iskinita ng 4th Street. And then, hinatak nila ako sa Rodriguez Street hanggang sa makarating kami ng barangay. At pagdating po doon sa barangay, ginawa ng sekretary ko, binigyan agad ako ng tubig na malamig. No? Pinainom ako. At ang instruction ko sa aking sekretary, tumawag kaagad ng pulis. Dahil alam ko na po yung susunod na mangyayari. So, muli po, no? Ako yung nagpapasalamat sa ating puting Mayor, Isko Moreno, at sa ating DC na nabigyan po ako ng pagkakataong magpaliwanag sa inyo. Although, ang pangyayari ito ay nasa korte na po. So, muli po, no? Maraming salamat po sa inyo. At hindi po intended na manakit ng tao kailanman po. Wala po ako sa ganung posisyon. Thank you, Chairman. I hope you're happy to explain your side so that later on, kung ano yung mga kontra-akusasyon, di ba? I hope magkabati-bati kayong magkakabarangay at pagka humupa ng tubig, lilinaw na rin. Gagang gumaang na sana ang mga damdamin ng bawat isa because at the end of the day, kailangan natin maglinis ng Maynila. Kailangan natin mag-ayos. Kung tayo ay gusto natin mamaliwalas, city, barangay, at community, kailangan makiisa. Mas maganda talaga pagka may kusa. But that's why you were called here because so many questions thrown to me. At least ikaw na mismo nagsumagot. O ngayon, kung meron kayong gustong katanungan, handa ka bang sumagot sa mga ayaw ko tang pipilitin, pare.
O, basta importante kung feeling mo na ikay napagkakaitan ng kapaliwanagan dahil sa mga kwentong kung sino-sino, this is the time. Welcome to Bulwagan ng Maynila. Ito ang Bulwagan. Ikaw, Pat. Diyan, usaping tuloy.